Yung Netflix daw ngayon ay number 1. Number 1 sa Netflix ngayon yung Passion of the Christ. So, doon, di ba, meron doon pinapakita na merong dalawang kriminal na katabi ni Jesus Christ na pinako sa krus. Itong dalawang ito ay magkaiba ang kanilang pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Yung isa, isang teacher na nagtuturo about sa Diyos, pero alam niya lang yun, pero hindi niya pinapaniwalaan yun. Yan yung isang klase ng tao. Naririnig niya si Lord, si Jesus, nagtuturo ng about sa heaven, about salvation, about the love of God. Alam niya, pero hindi niya yun pinaniniwalaan. At yung isa naman na kriminal, naririnig niya, alam niya yung ministry ni Jesus, alam niya yung pagpapagaling, alam niya yung patay na binuhay, pero magkaiba sila ng response. Di ba ikaw ang anak ng Diyos? Ba't hindi mo ibaba ang sarili mo at tulungan mo rin kami? So ano sabi ng isa? Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, tayo, dapat lang na tayo ay mamatay. Kasi tayo ay talagang makasalanan. Pero ang taong ito, ang tinutukoy niya sa Kristo, wala itong kasalanan. So ano ang sabi niya kay Jesus? Ang sabi niya, Panginoong Jesus, sabi niya, pag nandun ka na sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Ito yung mukha ng tao, ito yung mukha natin. Pwedeng tayo ay isa tayo dito sa dalawang klase ng kriminal. Lahat tayo mga makasalanan. Sa buhay natin, meron tayo mga nagagawang mga mali, mga against the law of ng ating bansa, against the law of God. So lahat tayo ay guilty. So bakit sinabi ng lalaki na alalahanin mo ako, nasa paraiso ka na? So ito kasing dalawa, alam nila na sila ay talagang mamamatay. So wala naman doon mapapardon pa na biglang papababain, wala namang ganon. So once na doon ka sa krus, dire-diretso na yon. Kaya itong lalaki, tanggap niya na siya ay mamamatay, pero meron siyang hope. Meron siyang hope kay Lord Jesus. Pero itong isa, ito ang nakakalungkot. Alam niya na yung kanyang ginawa ay masama. Alam niya na pwede siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero dininay niya yon. Hindi niya tinanggap yon. And marami sa ating ganon. Alam na natin na yung buhay natin ay patungo sa kapahamakan, and yet we choose to disobey God. We choose na kunwari ay hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. And sa totoo lang, naririnig mo naman talaga siya. Nagbibigay-bingihan ka lang. Alam mo, ang sagot ng Lord sa lalaking ito, sabi niya, Panginoong Jesus, alalahanin mo ako kung nandun ka na sa iyong kaharian. So anong sagot ng Lord sa kanya? Sabi ng Lord, today you will be with me in paradise. My brothers, my sisters, if napapanood mo tong vlog na to, ano kaya ang tingin mo doon sa sagot ni Jesus? Alam nyo, pinapakita dito na ang isang tao na lumalapit sa Diyos, ang isang tao na gusto magkaroon ng kaligtasan, hindi niya kailangang gumawa ng mabuti muna para maligtas. Ano sagot niya sa kanya? Today you will be with me in paradise. Kasi alam nyo, yung kaligtasan, hindi ito binabayaran. Ito ay regalo ng Diyos sa atin through Christ. Kaya nga, di ba siya namatay sa krus? So yung pagkamatay niya sa krus, yun ang pantubos ng ating mga kasalanan. Ikaw ngayon, nanonood ka ngayon,
Naniniwala ka ba na ikaw ay may makasalanan? O naniniwala ka na wala kang kasalanan? Kapatid, huwag mo linlangin ang sarili mo. Dahil sabi ng Bible, lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo ay guilty. So katulad ka ba ng isang lalaki na alam niya yung ginagawa ni Jesus pero di siya naniniwala? O kagaya ka na itong isang lalaki na ibinaba ang kanyang sarili, nagpakumbaba, at tinanggap na kung wala si Jesus, eh wala siyang kaligtasan. Alam nyo? Itong lalaking ito na ibinaba ang kanyang sarili ay makakapiling ni Jesus sa langit magpakailanman. Isa sa sangkap para tayo ay maging katulad ng lalaking ito ay ipakumbaba natin ang ating mga sarili. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Aminin natin na tayo ay makasalanan. 'Di ba? Kapag pupunta kayo ng doktor, hindi kayo pwedeng pagalingin ng doktor. Hindi kayo pwedeng bigyan ng mga tamang gamot ng doktor hanggat hindi nyo sinasabi, hanggat hindi nyo inaamin kung ano yung sakit nyo. Ganon din sa Lord. Hanggat hindi mo inaamin kung ano yung mga kasalanan mo, hindi mo inaamin na makasalanan ka, kapatid, hindi mo masusumpungan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo masusumpungan ang regalo ng Diyos sa kaligtasan. Sapagkat ang sabi sa Bible, ang lahat ng lumalapit sa Panginoon kailangan maniwala na siya ay Diyos. So itong lalaking ito, niniwala siya na si Jesus ang tugon, si Jesus ang solusyon para magkaroon siya ng kaligtasan. Sapagkat ang kanyang buhay ay papunta na sa impyerno. Kapatid, sa oras na to, kung napapanood mo itong video na to, alam ko hindi aksidente na kinakausap ka ng Diyos. Hindi aksidente na narinig mo to ngayon, napanood mo to ngayon. Isa lang gusto kong malaman mo, na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. At gusto ng Diyos na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Alam mo, hindi mo kailangan magpakabuti muna. Hindi mo kailangan na iayos ang buhay mo para ka lumapit sa Lord. So, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos at mayroon siyang magandang plano sa buhay mo. Hindi pa uli ang lahat. Huwag mong antayin na katulad nung criminal na to, na wala na siyang chance para maranasan sa mundong ito yung grasya ng Diyos. So ikaw na nanonood ngayon, the moment na napanood mo to ngayon ay may magandang plano si Lord sa'yo. Alam mo, ang kailangan mo lang gawin, i-humble ang sarili mo, magpakumbaba ka sa Diyos, aminin mo na makasalanan ka, aminin mo na walang ibang solusyon sa'yo kundi ang Panginoong Jesus. Gusto ko samantalayin yung pagkakataon, ano? Gusto kitang ipanalangin, gusto ko na maranasan mo ang biyaya ng Panginoon. So kapatid, ang pagkamatay ni Kristo sa krus, hindi ito kalungkutan. Ito ang kailangang gawin ng Diyos upang tayo ay maligtas. Sa oras na to, gusto kong manalangin at ariin mong panalangin mo to. Ipikit mo lang ang mata mo. Let's pray. Ama naming Diyos na banal, dakila sa lahat. Sa oras po na ito, lumalapit po ako sa inyo. Sinusuko ang aking buhay, mihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala.
Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagkamatay sa krus upang tubusin ang aking kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan na hindi ko alam. And Lord God, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula sa oras na ito, kayo na po ang aking Diyos, kayo na po ang aking Panginoon, kayo na po ang masusunod sa aking buhay. Maraming salamat po sa kaligtasan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, ako na lang mananalangin, papadalangin kita. Dear God, Panginoon, Lord, salamat po sa kapatid na ito na sa oras po na ito, Panginoon, ay inhumble niya ang kanyang sarili. Puso, Lord God, at tanggapin kayo sa buhay niya. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy, Lord, na ikaw ang makita sa buhay niya. Lord, dalayan ko na lalo siyang lumago sa pagkakilala po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na siya, Panginoon, ay kinausap mo upang maging kabahagi, Panginoon, ng iyong kaharian. Pagpalain mo siya, pagpalain mo, Lord, ang kanyang anuman ang kanyang ginagawa, anuman kanyang kalagayan, Panginoon, ikaw ang manguna po sa kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin ito, tandaan mo to, mula sa araw na to, ay isa ka ng anak ng Diyos. So lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Panalangin mo, magbasa ka ng Biblia. So kung meron kang tanong, pwede mo akong i-chat sa vlog na ito and tutulungan kita na lalo pang lumalim sa Panginoong Jesus. So congratulations po sa iyo. So God bless you.